Morning! Tayo ngayon ay pupunta sa dentist for parang dental filling. Sana all my feeling. Yeah. Drive lang tayo ng saglit lang yung dental clinic dito, mga 5 minutes. Ayan. So, see you later. Ayan, yung Choice Dental. So, dyan kami nagtapaan ni Harold, no, ng aking husband. Ngayon, yung aking mga anak naman, doon naman sila sa Steinbach Dental. So, pakita lang ako sa inyo. Ito ay, yan yung bowling, bowling alley and bistro. Yan, Filipino ang may-ari niyan. Nakakatuwa, no? Na talagang maraming mga Filipino dito na dito na sila nagkakaroon ng business, ganyan, ng mga dito na nila napapaunlad yung kanilang buhay. And yan, I hope balang araw ay ganyan din tayo, na magkaroon din tayo ng chance para magkaroon naman ng magandang dito, ng buhay dito. And syempre yung mga Filipinos na under nung bagong pilot program, magiging pilot program na PR on arrival, yan, sobrang swerte niyo po dahil sa opportunity niya na binigay sa inyo. And sometimes, no, kami mga nandito, open naman ako dito sa thought na to, no, sinasabi ko naman na minsan na parang feeling namin left out kami, lalo na, no, pagka pinapanood ko yung mga na parang walang nagtatanggol dun sa mga dati pa. Meron akong napanood, ito i-share ko sa inyo, ha, yung aking napanood na si Kwan yata ay under ng NDP, tas parang dinidikdik niya tong si Minister Miller nitong January lang ito, no? So ayan, panoorin po ninyo. East. The caregivers pilot programs expired back in June. The minister promised caregivers permanent residence on arrival. 6 months later, no information, no application process has been released about this new pilot. Given the Liberals' about-face on regularization and scapegoating of migrants for their failures, caregivers are really concerned that their hard-fought promise of landed status on arrival will be forgotten. Will the minister deliver on this promise and open the pathway for applications by January 1st, 2025, or will this be another Liberal broken promise? The Honourable Minister for Immigration, Citizenship and Refugees. Mr. Speaker, caregivers are extremely important to this country and to the care that they provide to our most vulnerable. We are still tracking to launch this, and clearly this is a priority of the government. This is on track. We may have some modifications to make, but this is still a high priority of the government. Thank you. Here. O, diba, parang gigil na gigil siya. Asan na yung pinangako mo na PR on arrival program para sa sa mga nag-aantay ng mga caregivers, diba? Parang paano kami paano kaming nandito na nagtatax na kami, nagko-contribute na kami dito sa sa country na to. Parang ba't walang sa amin, nagme-mention na, 'di ba, parang kung meron silang uunahin na ipakipaglaban is yung munang mga nandito, 'di ba? Na asan na yung pinangako nyo na magiging PR sila after so and so months. Hanggang ngayon, ang dami pang mga backlogs, ganyan. Wala akong nakikitang ganun although merong parang representative na Filipino na hindi ko na maalala ko anong pangalan niya, no. So ayun, sinasabi niya nga na kaya lang mga hanggang ganun lang, hanggang news, parang walang aktibong paggalaw para magkaroon naman o marinig yung boses o yung mga hinaing ng mga nandito pa na caregivers, no. And ayun, yun lang yung nakakalungkot. Tapos syempre kami, pag nakikita mo na ganyan na talaga parang nalampasan na kami, no, malulungkot ka talaga. I think it's a normal thing to feel na malulungkot ka kasi yun nga, parang hinahanap mo din naman sana yung suporta doon sa amin, kaya lang yun nga, wala nga akong makitang ganyan, no. Pero huwag tayo mag-alala kasi kung sino ang ibinababa ay siyang itinataas. Although dito siguro maaring wala tayong masyadong nakikitang
ganyan na support sa atin ng tao or yung mga matataas na opisyal, pero the highest one, siguradong nakikita niya yung mga natin dito, mga hinaing natin, and yan si Lord, no? And sometimes naiisip ko, parang ano ba yan, inuna-una na naman yung ganon, parang ako na-evaluate ko din yung sarili ko na minsan natatalo ako ng inggit na sila magkakaroon ng PR on arrival kaagad-agad, 'di ba? Na wala pa man naging contribution PR on arrival. Tas nakakalimutan ko na andon din ako minsan sa place nila na minsan sa buhay namin ay nag-aantay din kami ng opportunity na makapunta dito, and we've waited for so long. And pagka ganyan, so naisip ko na parang kahit paano nagiging makasarili ba ako, ganyan na ang iniisip ko lang yung plight ko at hindi yung plight ng iba. Hindi naman sa ayaw kung makapunta sila dito, no, pero yun lang, sana naman mauna kami. I'm all for it actually, kasi kung iaano ko yung sarili ko dun sa mga nangangarap ulit na pumunta dito, ayun, naiintindihan ko naman yung kagustuhan nila. Hindi ka naman talaga pupunta dito ng para lang sa wala pupunta ka dito kasi nangangarap ka ng better future para sa iyong pamilya, no? And yun ang isa sa pinaka noble na alam mo yun, pangangarap, yung para sa pamilya natin. Minsan hindi na lang para sa sarili natin kundi para sa pamilya. And ayun, para naman doon sa mga katulad ko na nag-aantay pa rin dito ng parang walang kasiguruhan, no, na natatabunan na yung ating mga application. Yan, parang hindi man lang nabubuklat sa tagal-tagal, no, alaman na kahit mag-update ka sa kanila, wala. Para sa inyo, lagi nyo lang tatandaan na you are where you are supposed to be. Lagi kong kung asan tayo ngayon, kung tayo may nag-iintay, this is the best na way for us na nakikita ni Lord, kung yung pag-aantay kasi talagang masusukat din dyan yung faith mo, or nagbi-build din ito ng faith natin kay Lord na ito ay dinala ka sa posisyon na to kasi gusto niyang may ma-develop pa sa iyo, maaaring gusto niyang ma-strengthen yung relationship mo sa kanya, kasama na yan, and yun nga, pagbabalikan ko yung mga sa buhay ko, like way back 2010, ito nag-apply na rin ako dito way back 2010, tapos hindi ako natuloy kasi manganak yung ate ko noon, hindi ako natuloy. Kaya pala hindi ako natuloy. Yes, yun yung year na makikilala ko yung husband ko. And during that year din ay nagpakasal kami. O, diba? Parang kung isipin mo, kung lagi mo na lang iano yung sarili mo dun sa failure na yon, tas ayun, parang di mo na makikita na hindi, kaya ka inaano ni Lord, kaya ka pinag-aantay is because meron pang mas magandang siyang inilalaan para sa iyo, no? Tapos yun nga, nung kami ay nag-aantay naman dito 2019, nag-apply ulit kami, tapos after 4 years pa kami nakarating. Pero during that time, ayun nga, na talagang na-build din yung relationship namin bilang mag-asawa nung mga time na nag-aantay kami. Doon talaga namin nasukat na through thick or thin. Tapos ayun, that was the time na yung nawala nga si daddy. Tapos very sa akin yun na kung wala ako doon, pinagsisihan ko din, no, kung maaga kaming nakaalis, pinagsisihan ko din na ba't ba kami nakaalis kaagad. Syempre di rin naman kami makakauwi nun. So yun, marami sa buhay natin na ganyan, akala natin ay
ano ba, pinarurusahan ba tayo or what? Pero hindi eh. Pakinggan natin and i-open natin yung isip natin sa mga ganyang possibility na si Lord ay laging may nakalaan na the best para sa atin, ano. And doon naman sa mga mag-a-apply, ayan, good luck po sa inyo, tsaka bilisan, ano, kasi baka maunahan tayo ng mga bansang taga-ay, alam nyo naman yun, paunahan naman po ito sa pag-a-apply. Minsan baka sa isang taon 1.5 lang sa mga ang i-open nilang slot. So last time yata yung pinakahuli oras lang nag-stop sila, so agapan po ninyo. Ayan, happy naman ako na yan, may tsansa para sa mga kapwa natin Pilipino magbago ang buhay nila. And yun, I hope everybody is doing great, and God bless us always. Lagi tayong manalangin, lalo na sa mga pagkakataon nito, no? Thank you for watching. Bye.